Tatlong buwang lumipas mula nang ipasa ng Kamara ang 7 artikulo ng impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte, ngunit wala pa ring formal na paglilitis sa Senado. Ang matagal na pagkaantalay ay produkto ng 3 nagsasapawan na puwersa. Una, mga hadlang sa batas at pamamaraan, kabilang ang nakabimbing petisyon ni Vice Duterte sa Korte Suprema at ang kontrobersyal na 100-a-day rule na ginagamit ng ilang senador upang iusog ang petsa ng paglilitis. Pangalawa, dinamikong politika sa 24 na kataong Senado kung saan kailangang tiplahin ng mga mambabatas ang kani-kanilang alyansa kina Marcos at Duterte at ang sariling mga ambisyon para sa halalan 2028. At ikatlo, kalkulasyon sa opinyong publiko at media kung saan mataas ang panawagan para sa pananagutan ngunit may pangambang mauwi ang proseso sa trial by publicity. Hanggat hindi naaampat ang 3 salik na ito at hanggat hindi bumuboto ang Senado kung itutuloy ba ang paglilitis o ibabasura sa pamamagitan ng resolusyon, mananatiling nakabinbin ang kaso at patuloy na lalamunin ng alitan sa loob ng gobyerno ang pambansang diskurso. Upang maunawaan lahat ng ito, marapat nating tanungin, bakit nga ba hindi pa rin matuloy-tuloy ang impeachment trial laban kay Vice Presidente Sara Duterte? Noong Disyembre 2024, 4 na magkahiwalay na reklamo ang inihain sa Kamara laban kay Duterte. Karamihan ay tumututok sa umano'y maling paggamit ng aabot na 612.5 million peso confidential at intelligence funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education na dating niyang pinamunuan. Kasama rin sa reklamo ang aligasyong banta umano niyang ipapatay si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., House Speaker Romualdez at First Lady Liza Araneta sakaling may mangyari sa kanya. Matapos ang pagdinig ng House Committee on Justice, February 5, 2025, nang pagtibayin ng plenaryo ang itong artikulo ng impeachment na saklaw ang betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, at bribery. Ito ang unang pagkakataon na mai-impeach ang isang nanunungkulan sa pangalawang pangulo sa kasaysayan ng bansa. Ngunit ano-ano nga ba ang aligasyon na nagtutulak sa impeachment trial ni VP Sara Duterte? Maling paggamit ng confidential funds. Iniuugnay sa kanya ang otorisasyon ng paggastos ng lampas sa pinapayagang item o wala umanong supporting documents. Pagkamkam ng di maipaliwanag mayaman, lumobo raw ng biglaan ang network niya at ng pamilya sa loob ng 2 taon ng panunungkulan, banta sa buhay ng Pangulo at iba pang opisyal. Isang video recording ng bise ang inilahad na nagsasabing may nakahandang hakbang laban sa Pangulo, sa First Lady at House Speaker kung sakaling mapahamak ang kanyang buhay. Paglabag sa konstitusyon sa paglalaan ng pondo. Ipinilit umanong ma-realign ang pondo kahit wala sa General Appropriations Act. Agad na ipinadala ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment kinabukasan ng botohan, kasabay ng paghirang ng 11 House Prosecutors na pangungunahan ni Representative Joel Chua. Ayon sa konstitusyon, ang Senado lamang ang may kapangyarihang magsagawa ng paglilitis at kailangan ang boto ng 2/3 ng Senado para hatulan ang Vice Presidente. Ngunit makalipas ang 3 buwan, hindi pa rin naipapatawag ang impeachment court at dito na nag-uugat ang tanong ng publiko, ano ang bumipigil sa impeachment trial ni VP Sara Duterte? Noong Pebrero 18, 2025, naghain si Vice Presidente Duterte ng petition for certiorari and prohibition upang ipawalang bisa ang buong proseso. Sinabing grave abuse of discretion raw ang Kamara at hindi patas ang reklamo. Hiniling din niyang pansamantalang ipatigil ang Senado sa pagtalakay ng kaso hanggang magpasya ang kataas-taasang hukuman. Binigyan ng Supreme Court ng 10 araw na palugit ang Kongreso upang sumagot, ngunit wala pa ring resolusyon hanggang Hunyo 4. Humugot naman ang kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa ng argumentong
ipso facto dismiss na raw ang kaso dahil lagpas 100 session days na mula nang matanggap ng Senado ang artikulo nang hindi ito tinitable sa floor. Binanggit nila ang Section 3, Rule 3 ng 2020 Senate Rules of Procedure on Impeachment Trials na dapat umanong ikalendar ang kaso sa susunod na session. Taliwas dito, wala pang adoption of rules o roll call na naganap. Tinuligsa ito ng House Prosecutors. Iginit na walang probisyon sa konstitusyon na nagtatakda ng ganitong deadline at hindi pwedeng burahin ng simpleng resolusyon ang artikulo ng impeachment. Aminado si Senate President Francis Chis Escudero na naipit ang schedule ng Senado. Una, sa pagcanvass ng midterm election results at ikalawa, sa pagpasa ng priority economic bills ng administrasyon. Dahil dito, Hulyo pa umano nakikita ang earliest practical date para makabuo ng impeachment court. Ngunit bukod sa mga nabanggit, marami pang posibleng dahilan ng paulit-ulit na pag-urong ng impeachment trial ng bise. Sa 24 na senador, tinatayang 9 hanggang 10 ay lantad na kaalyado ni Vice Presidente Duterte, kabilang sina Senator De La Rosa at Senator Amy Marcos. Mahigit 8 hanggang 9 ang tahasang pro-Marcos at may 5 hanggang 6 na itinuturing na swing votes. Ang kinakailangang 16 na boto para makonvict ay malayong makuha sa kasalukuyan. Kaya nakikitang disincentive ang trial para sa hanay ni Escudero. Mawawala lang umano sa komite ang oras, ngunit sigurado ng akwit kung hindi maaabot ang threshold. Mahigpit ang labanan para sa 2028 presidential race. Maaaring tumakbo si Sara Duterte, si Speaker Romualdez o sino mang Marcos loyalist, kaya't ang magiging boto ng bawat senador sa impeachment ay pwedeng maagap na gamitin laban sa kanila bilang litmus test ng katapatan. Kaya mas ligtas para sa iba ang delaying tactic o operative dismissal sa halip na hayagang yes o no. Bagong halal na Senate President si Escudero noong Mayo matapos mapatalsik si Senator Juan Miguel Zubiri, nakipagkompromiso siya sa magkabilang kampo sa panawagang mag-cool down muna, dahilan para tumigil ang paghahanda ng impeachment court. Bagamat iginiit niyang hindi siya natatakot, malinaw na mahalaga sa kanya ang pagpapanatili ng fragile majority ng Senado dahil sa iba pang urgent bills. Isang social weather station survey noong Mayo ang nagsabing 68% ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat ituloy ng Senado ang paglilitis. Sa kabila nito, nahahati pa rin ang mass media framing. May mga pahayagan at networks na kinokondena ang anilay whitewash, samantalang ang mga pro-Duterte blog at social media pages ay bumabatikos sa impeachment bilang operasyon ni Speaker Romualdez. Nagdagdag pa ng ingay ang pag-aresto sa dating Pangulo Rodrigo Duterte ng International Criminal Court noong Marso dahil sa war on drugs cases. Iginiit ng kanyang mga taga-suporta na bahagi ito ng malawakang demolition job laban sa pamilya. Sa mga panahon na ito, ano na nga ba ang tunay na update sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte? Draft resolution ni Senator De La Rosa. Isinumiti na sa Committee on Rules o panukalang resolusyon na nagdedeklarang moot and academic ang impeachment dahil sa lampas 100 araw na panahong nakalipas. House Blue Ribbon Report. Formal nang isinara ng House Good Government Panel ang hiwalay na investigasyon sa confidential funds. Binigay nila ang kabuuang findings bilang ebidensya sa impeachment court kung sakaling matuloy. Bantang krisis konstitusyonal. Nagbabala si Representative Chua na constitutional crisis ang kahihinatnan kung pipilitin ng Senado ang dismissan na walang trial. Walang desisyon ang Supreme Court. Hindi pa rin naglalabas ng TRO o status quo ante order ang Korte Suprema, kaya't umaasa ang magkabilang kampo na magbibigay ito ng malinaw na gabay bago mag-adjourn ang Senado sa Hunyo 12.
Bawat linggo'y lumilipas na tila nakalutang ang impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Naghihintay ang Senado sa pasya ng Korte Suprema sa petisyong inihain ng kampo ni VP Sara Duterte noong February 18, 2025 upang ipatigil ang proseso. Takot ang maraming senador na simulang mag-hearing at biglang maparusahan sa contempt of court sakaling maglabas ang korte ng TRO, kaya't pinili nilang mag-abang muna. Habang nakabitin, tinitimbang ng bawat mamabatas ang peligro sa darating na halalan 2028. Isang maling boto ay maaari ikadurog ng ambisyong pambansa sa gitna ng umiinit na tunggalian ng Marcos at Duterte camps. Sinamantala naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang probisyong 100 session day ng Senate Rules upang ihain ang resolusyong nagdedeklarang na dismiss na sa bisa ng oras ang kaso na isang eleganteng landas palabas para sa mga ayaw madawit sa issue. Dagdag pa rito, inamin ni bagong Senate President Francis Chis Escudero na kailangan ng hindi bababa sa 30 session days ang trial. Panahong kakainin ang pagpapasa sa mga urgent na batas pang-ekonomiya, kaya ipinagpaliban muna ang pagbuo ng impeachment court. Sa pinagsama-samang legal na roadblocks, political parties at kalkulasyon sa opinyon ng taong bayan, nahinto ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte sa isang pambihirang stalemate. Itinuro ng Korte Suprema, ng Senado at ng Kamara ang isa't isa bilang sanhi. Subalit sa ilalim, ang tunay na dahilan ay ang pagkawatak-watak na koalisyon ng administrasyon at ang pangamba ng mga politikong mawala sa poder bago pa man sila humarap sa susunod na halalan. Hanggat hindi nagbibigay ng malinaw na direktiba ang taas-taasang hukuman o hanggat hindi handa ang 16 na senador na manindigan sa kahit anong paraan, ang tanong na tutuloy ba o hindi ay mananatiling nakabitin. Samantala, ang malaking isyong bumabalot sa pondo ng OVP at DepEd pati na rin ang anumang pananagutang kriminal o administratibo ay magpapatuloy na cloud of uncertainty na mahigpit na sasakal sa kredibilidad ng pambansang pamahalaan. Sa huli, ang hindi pag-usad ng paglitis ay hindi lamang simpleng pagkaantala sa isang konstitusyonal na proseso. Ito'y simbolo ng patuloy na panggaan ng kapangyarihan sa loob ng pamahalaan, kung saan ang legalidad, pamamaraang formal at pangkalahatang kapakanan ng mamamayan ay nasasapawan ng estratehiya at politika. Hanggat hindi malinaw na pinipili ng mga institusyon na unahin ang katotohanan at pananagutan kaysa sa politika, mananatiling bukas ang tanong, kailan nga ba talaga magsisimula ang paglilitis? O sa huli, mababaon lamang ito sa limot ng kasaysayan.